What's up, ka-legit Darikans? Welcome back po dito sa ating YouTube channel. So ayan, kamusta po kayo? Ang mainit po natin na balita na hatid sa inyo ay pumapatungkol po rito sa naging issue ni Cassie Legaspi sa Itbulaga ng Tape Inc. So muli nga po itong naungkat at mainit na pinag-uusapan sa social media. Dahil nga sa bagong issue, hindi ba siya bagong issue? Follow-up update doon sa naging violation po nila Vice Ganda na kung saan ay magiging suspendido nga raw po ito for 12 days. So dahil dyan, naungkat po ang mga violations ng tatlong noontime shows. Pero bago po natin talakayin yan, kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, pakipindot na lamang po niyang notification bell and subscribe button and notification bell dyan sa baba para maging updated at una kayo sa mga inilalabas po nating mga balita. Of course, sa mga narito po ngayon na nakatambay sa ating YouTube channel, thank you so much po and magandang gabi sa inyo. Big shout out, lalo na sa ating mga masusugid na subscriber dyan. Maraming salamat. Hindi ko man po kayo maisa-isa araw-araw, pero nais ko pong iparating na sobra ko pong na-appreciate ang inyo pong pagsuporta sa atin. And narito na nga, pag-usapan po natin ang mainit nating update ngayon. So, nabalitaan nyo na rin po ba ang suspension ng kabila ng It's Showtime? So, after po ng ilang araw, linggo na nagdaan, narito po at mayroon ng sagot ang MTRCB sa atin pong mga katanungan. Ano po ang kaparusahan na kanilang ipapataw sa Showtime? So, ayun na nga, ang bali-balita, 12 days suspension. After po ng napakaraming pagpapalagpas, napakaraming pagbibigay ng pagkakataon and chance ng MTRCB sa kanila, eto na po, meron na pong kaparusahan. And uulitin lamang po natin para sa mga bashers dyan, ang anak ni Tito Sen, na kesyo anak daw po ito ni Tito Sen, kaya ganoon ang kanyang mga actions. So wala pong wala pong personalan ito. Trabaho lamang at the same time. Hindi lang po si Miss Lala Soto ang nagdidesisyon. Napakarami pong pinagdadaanan na kung mapapanood nyo ang mga paliwanag nila sa Chris Ulo, nila Jay Guevara, ang mga bibigatin po nating TVJ defenders. So marami pong pinagdadaanan yan, hindi lang po automatic na makakarating kay Lala Soto. So yan huling tao pangaraw po itong si Lala Soto, Miss Lala Soto, sa nakakaalam. And pagdidesisyonan po yan, hindi lamang siya, marami sila, so majority wins. So ito, magbibigay tayo na examples ng mga pangbabatikos. So Lala Moves raw, Lala Moves, Lala Move at mga matatandang pakialamero, masaya na kayo ngayon ha? At meron pang minumura itong si Miss Lala Soto. Ano pong nagawa nila Miss Lala Soto sa inyo? And ilan nga lamang po yan sa mga pangbabatikos na natatanggap ngayon ni Miss Lala Soto dahil sa balita pong ito. Pero hayaan na po natin sila. Siguro sadyang gusto lamang nilang panindigan ang pagiging makitid po ang utak. And since dahil ito po'y mainit na pinag-uusapan sa social media, so isa rin po si Cassie sa napapag-usapan. Sabi nga dito, Cassie Legaspi papatawag ng MTRCB dahil sa umano'y sa isang pagkakamali na nagawa niya. So dahil dito sa isang pagkakamaling nagawa niya, halata mo na bashers to ni Miss Lala Soto. Dahil lang daw sa isang pagkakamali, papatawag daw agad. Si Wally Bayo lang nga isang pagkakamali lang din, di ba? Napatawag din. Wala naman po tayong ginawang pangbabatikos sa MTRCB, di ba? Pero sila wagas kung makapangbatiko sa MTRCB tapos sasabihin na bias.
And dahil nga raw po ito sa segment na EB Happy ng Itbulaga nung Sabado, August 26, na kung saan ay namali po itong si Cassie Legaspi sa kanya pong nabanggit. So, pinag-uusapan po nila dito ay tungkol sa utang, pero namali po ng bigkas or namali ng basa. Kasi diyan po sa sa studio, kung hindi nyo po alam, meron din pong script yan. So kahit po sa Showtime may script din po 'yan. 'Di ba nga itong si Ann Curtis minsan nabubulol at namamali din ng basa. Kagaya nung Pumangit ka na. At tandaan niyo po ba yung na yon ni Ann Curtis, Pumangit ka na, yung pagkakabasa niya doon? Kasi meron po talaga silang binabasa. Sa Itbulaga tape, kahit po sa Itbulaga ng TV chain noon sa GMA7, meron din po yan mga nasa unahan, tapos parang handwritten pa nga pong ginagawa yan ng mga staff para syempre maganda po ang daloy ng show, wala pong makalimutan, etc. So siguro dito meron binabasa itong script, itong si Cassie, tapos namalikmata lamang siya or naiba yung basa nga niya. Sa halip na utang ay utong ang kanyang nasabi noong August 26. So kung saan, and kitang-kita nyo nga po yung reaction niya dito na lumaki yung kanyang mga mata. Ang problema lang daw kasi inulit pa niya. Sa pagkabigla niya, naulit niya. 2 beses niyang nabigkas. Ang OA na ha, ang dami na kayong utong sa utong. Oh. Well, wala naman pong masama na magkamali sana. Itong kay Cassie Legaspi, kung sakali man, hindi naman natin kinakampihan pero minsan talaga sa point ng buhay natin nagkakamali po tayo. Nabubulol, lalo pat mga Englishero at Englishera yung mga bata pong yan. Pero it doesn't mean na ito po'y makakaligtas din sa MTRCB. Yun nga lang, hindi po porket ipapatawag na MTRCB ay mayroon na po agad-agad ay may kaparusahan. Syempre, yan po ay base din po sa level. Ayan, meron din po yung level So, maaaring nakarating ito sa MTRCB, pero i-issuehan lang muna ng warning. Kaya sa mga until now, gusto pong masuspinde si Wally Bayola, pati po ang E80 show. So, manigas po kayo kakaantay. Dahil for sure niyan ay binigyan lamang po ng warning ng MTRCB ang E80 show, at the same time ay manigas kayo dahil patuloy po naming mapapanood si Wally Bayola since natanggap po namin ang kanyang apology. So kung hindi niyo po matanggap yon, then sorry na lamang po kayo, dahil siguro marahil pati po ang MTRCB ay natanggap ang paghingi ng tawad nitong si Wally Bayola sa kanya pong nagawa. Kayo ba, Collegiate Lover Cards, papayag ba kayo na pati ba naman ang E80 show ay idadamay na naman po nila dito sa naging desisyon ng MTRCB? Porque ba nasuspinde? Kailangan lahat isuspinde ng lahat po ng napatawag ng MTRCB? So, uulitin lang po natin, hindi po ito ang first time na nagkaroon ng violation ang It's Showtime, porque hindi nyo po nabalitaan ang pagbibigay or pag-i-issue ng MTRCB ng warning sa It's Showtime. Akala ninyo walang ginagawa silang mali na lumabag sa MTRCB rules. So maraming beses nang pinagbigyan, pinalagpas, kaya huwag nyong itulad sa violation po ng E80 show. Mabuti nga po 12 days lang so mabilis lang po yan. Wala pong 2 weeks makakabalik po ang Showtime sa kanila pong pagla-live. At kahit po papaano makakapagpahinga din po ang mga host. Yun nga lang sayang po kasi ilang araw mawawalan po ng trabaho mga staff na ito lamang po ang pinagkakakitaan. Anyway, at least doon pa rin po tayo sa bright side. At least 12 days lang. Babalik at babalik, hindi po termination. Yung bagay na yun, dapat nga ipinapagpasalamat po natin
dapat yung bagay po na yon ay pinagpapasalamat po ninyo dahil mapapanood nyo pa rin ang Showtime kahit po mayroong violation sa MTRCB, hindi po na-terminate. Kayo po ba? Anong inyong masisay hinggil po dito? Just comment down below and don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.